how to make your ex regrets of leaving you. Posible ba yun? Of course naman posible. Tuturo ko yan sa video na ito. Kaya let's go na. So, if you are broken right now, hindi mo alam kung anong next na step mo, next na gagawin mo, nangungulila ka, namimiss mo yung ex mo, and you feel like, end of the world na. Minsan, nade-depress ka na. Minsan, naisip mo na kunin or, tapusin mo na yung buhay mo. I'm here to encourage you, kapatid, that hindi po palaging, curse or, masamang pangyayari yung iwan ka ng isang tao. Yes, parang negative yan. Pero sometimes, blessing in disguise yan eh. Because God will allow people to leave you or hurt you. Number one, para maging mas better ka na version ng sarili mo. Number two, kasi hindi naman siya yung talagang para sa'yo. And siya yung nagda-down sa'yo para yung may stagnant ka sa buhay at parang wala kang marating sa buhay. So, God will remove them sa buhay mo. So, I'm here to encourage you na okay lang yan or magiging okay ka. Just never stop na mabuhay or never stop na mangarap pa at never stop yung mga pangarap mo sa buhay. Gawin mo yon, tapusin mo yon, abutin mo yon, okay? So, anyway, mag-focus tayo kung ano ba ang dapat mong gawin para mag-regrets yung ex mo sa kanyang ginawa sa'yo, but nasa iyo na ang decision kung makipagbalikan ka pa o hindi. Pero I'm here to tell you that kapag hindi worth it, then wag kang makipagbalikan. Or kung walang conviction sa puso mo na balikan mo siya, then wag kang makipagbalikan. Kasi sabi ko, sometimes God will remove them, okay? For your protection, sa totoo lang. Before na mayroong mas malaki na hindi magandang mangyari sa buhay mo. So, it's for your protection. Okay, so number one na dapat mong gawin para, magsisi siya na iniwan ka is that to stop yourself from reaching out. Pigilan mo yung sarili mo na palaging nagko-conduct sa kanya, tumatawag sa kanya, nag-gather ng information about sa kanya, kung kumusta na siya, ganun. Because the more mo na ginagawa yun, the more ka na nasasaktan. The more mo na ginagawa yun, the more na hindi ka mas, nakaka-move on. The more mo na ginagawa yun, mas lalo mong sinusugatan yung puso mo. The more mo na ginagawa yun, mas lalong nagiging confused ka sa decision mo na buhay. The more mo na ginagawa yun, the more na hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin, may confusion ganoon, and mas ginagawa mong complicated ang lahat ng bagay or yung situation mo. So, ang pinaka-the best na may offer mo sa sarili mo is to stop yourself sa pagre-reach out. Stop yourself na, mag-gather information about pa sa kanya. Especially kapag ang dahilan ng pang-iiwan niya sa'yo is that may bago siya. Okay? Or last, or meron siyang kalandian. So, stop yourself. Yun yung pinaka-the best na step or number one step na dapat mong gawin. Okay? Kung gusto mo siya na magsisi. Bakit? Kasi sometimes, ang isang tao, lalo na kung palagi mo yung hinahabol, tapos bigla kang tumahimik, bigla kang hindi nagparamdam sa kanya, mag-curious yan. Siya yung mababaliw na mag-iisip kung bakit kaya walang nagre-reach out na sa'yo, kung bakit kaya hindi ka na hinahabol, then magdudulot yun ng uncertainty din sa kanya, confusion, and sometimes, yun yung magpupush sa kanya para mag-reach out din sa'yo. Yun ang katotohanan, okay? Kung meron pa rin siyang nararamdaman sa'yo. Pero kung wala, of course, hindi yan magre-reach out sa'yo. I-enjoy niya kung ano man yung situation niya at mong bago niya. But I believe, someday, somehow, marirealize niya yung value mo at magsisisi siya kapag ginawa mo itong number 2. So, ano ba itong number 2? You need to understand this, that when a person leaves you, it means he or she is not part of your journey. Especially kapag hindi mo naman pinilit. Especially kapag okay naman ang lahat and then suddenly biglang may issue na nangyari and suddenly iniwan ka na ng bigla sa ere. Sobrang sakit nun, of course. But let me tell you the truth. Kung bakit nangyayari yun is that hindi siya part sa journey mo, sa destiny mo, sa mas better na future mo. Kaya nga God removed those people from you because sa totoo lang, they are destroying you little by little and sometimes you're not even aware. Okay? So, you need to remember or understand this. Kasi kapag naintindihan mo to, then makakatulong para hindi mo na siya abulin. Makakatulong para restore yung puso mo na hindi pala siya para sa akin. So, bakit ko siya pipilitin na maging akin? I just move on. I will, pipiliin ko na lang na mag-move on. Kasi alam ko na may mas better pala akong future kaysa
yung sa piling nyo or habulin pa yung kanyang pagmamahal sa akin. Okay, kailangan mo itong maintindihan. Kasi kapag hindi mo ito naintindihan, trust me, hindi ka hihinto sa paghahabol sa kanya. Hindi ka makakamove on. Okay? And number 3 na dapat mong gawin, ito na yung pinaka-the best, is that become a better version of yourself. Gusto mo siyang magsisi? Then dapat mas better ka kaysa yung ex niya kasi nga ex mo din. So, maging mas better version ka, mas better na ikaw. You need to develop yourself in every area ng buhay mo. Finances man, kapag nag-aaral ka, kapag meron kang trabaho or meron kang career, meron kang job, become a better version of yourself. Let me encourage you, listen. Every pain na nararamdaman mo, brokenness, anything na ang akala mo hindi magandang nangyayari sa buhay mo, don't take it negatively, rather take it positively. Kasi yan actually yung magpibuild sa'yo ng mas better na ikaw, mas better na mentality, mas better na puso. Imagine, sige mag-imagine ka na ngayon, after ka niwan, after ka sinaktan, sabihin na natin na meron ka ding factor kung bakit niya ginawa yun, but nevertheless, iniwan ka pa rin. So, nag-expect yan na hahabulin ka or hahabulin mo siya. Nag-expect yan na masasaktan ka. Nag-expect yan na madedepress ka. Nag-expect yan na mahirapan ka mag-move on. Nag-expect yan ng worst na mangyayari sa'yo, ng negative. And then, ang nangyari is that nagiging mas better ka. Nagiging mas stronger ka, nagiging, na-develop mo yung mentality mo, yung right na mentality mo, right na puso mo, mas nag-pursue ka pa sa career mo, sa life mo, sa studies mo. Imagine kung gaanong regrets or disappointment niya rin sa sarili niya, yung mangyayari, di ba? That is why lahat po ng mga pain actually sa buhay natin are blessings, blessings in disguise, na kung alam lang natin kung paano ito i-channel into positivity, not negative side, magiging blessing actually sa atin yun. Madedevelop actually tayo doon. Okay? Sometimes pains are directions too. Kapag sinaktan ka, it means God is telling you na wrong yung direction na pinupuntahan mo. This is the right direction. That is why I'm here to encourage you. It is not the end of life yung pang-iiwan niya sa'yo, but it is the beginning of your life. And ito, bonus ko sa inyo. Yes, you may become the best version of yourself or better version of yourself, but without the Lord, you are incomplete. At the end of the day, ang pinaka-goal natin is to know the Lord, is to know Jesus. Because in that way, hindi lang tayo nagiging mas better version ng ating sarili, kundi magkakaroon pa tayo ng fulfillment sa buhay. Tunay na saya, tunay na katahimikan, tunay na healing, sa ating pusong nasaktan is only in His presence. And Jesus or the Lord can love you more than your ex, your parents, or even yourself. He can. So, surrender mo kay Lord yung lahat na yan na nararamdaman mo. And trust Him. He will heal you 100%. He will help you 100%. So, that's it. Maraming salamat po. Ingat po. And